umpisa. Nako, salamat sa Diyos. At nandito na naman tayo sa ating payong kapatid. Ayan, bilang paalala po, ulitin natin, ang payo po ay, katulad ng kahit anong paghihingi ng payo or counseling, ay ito po ay isa sa mga factors na you may consider at kaya hindi natin kailangan mag-away-away pagdating sa bagay na ito, no? Kasi po yan parang kung naghingi ka ng payo, you may consider it, you may reject it, it's okay. Ang mahalaga, naintindihan natin that this is just a time na magbibigay kami ng konting factor to consider. Now, kaya naman, kung di pa kayo nakapag-subscribe, hinihiling ko kayong mag-subscribe po kayo para masundan po ninyo yung ating po mga usapin dito po sa ating payong kapatid. Ayan, gusto ko na po ibalik kay Tosca yung ating pong floor. Naku, mga kuya, naalala ko bigla. Kasi po, mahilig po kasi ako manood ng Reels, manood ng YouTube. Napansin ko po na may mga questions po yung karamihan ho na parang totoo ba daw na may Diyos? Parang totoo ba na nag-e-exist ang Diyos na sinasabi nilang mapagmahal? Nagdudusa ako. Pasad kong daigdig mga kuyang peg ba? Ganon. So ngayon, dahil sa sobrang daming paghihirap ng buhay nila, nakakwestiyon nila na, totoo ba na may Diyos? Ayan. So mga kuya, okay lang po ba na yun ang pag-usapan natin yun? Okay. Actually, marami talagang mga tanong dyan, Kuya Erwin, sa mga issues na yan. Kaya siguro itong mga susunod na mga series natin, hindi pag-uusapan natin yung mga factors that somehow brings question to the reality of God. Katulad ng binanggit mo kanina, suffering. So magandang pag-usapan at pag tingnan natin paano natin matutulungan yung mga kapatid natin, anong payo maibibigay natin na makita nila na totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos. Ngayon, ano po ba yun? Yan, katulad ko Erwin, yung tanong ni Tosca, bakit, kung may Diyos, bakit may suffering? Yan. Yun. Yun na yung sagot mo. Tanong sa inyo. Mabigat na tanong yan. In fact, sa amin pagdating sa yung usapin na may kinalaman sa apologetics in defense of the faith, isa yan sa mga pinakamabigat na tanong. Isa yan din yan sa mga dahilan kung bakit may mga tao na sinasabi nila, nagsimula sila Christian, tapos bumaliktad sila. Hindi na sila naniniwala sa Diyos. Dahil hindi nila malampasan yung question tungkol sa suffering. Kung may Diyos, totoo yung Diyos, bakit may suffering? Kung sa tingin mo, yung suffering ay pinabubulaanan kung may Diyos, isipin mo na lang, kung walang Diyos, mas magiging komportable ka ba sa position mo? Mas magiging, makahulugan ba ang suffering? Sabi mo, kung walang Diyos. So, yun ang aking response. Ngayon, iba naman ang reply. Totoo rin yung yung sinasabi ko, Erwin. At ito nakakatawa. For example, kapag napunta ka sa ibang mga lugar, pupunta ka sa halimbawa sa Africa o sa mga slum area, dito lang sa Pilipinas, you would begin to ask questions like, bakit ganun kahirap itong mga tao na to? Kung mayroong Diyos, ang idea kaagad ito, kung ang Diyos ay makapangyarihan, then He can stop this kind of suffering. Di ba? Mayroong, pwede niyang tigilan to, pwede niyang pigilan. Katulad ng sabi ni Rabbi Kushner sa isang aklat na, why do bad things happen to good people? Sabi niya, baka, ang assumption niya, o ang kanyang, mayroong Diyos na makapangyarihan, pero hindi mabuti. So, yung Diyos, kaya may suffering, kasi hindi naman siya mabuti. Kaya nangyayari ito. Yung isa namang argumentong nilabas niya ay yung mabuti ang Diyos, pero wala siyang kapangyarihan. Mahina. Ibig sabihin, kaya niyang, gusto niya yung mabuti, pero wala siyang magawa. Ayun. Pero hindi yun ang Diyos ng Biblia, kasi ibang-iba. Unang-una, balikan natin mula sa Genesis. At tulungan mo ako dito kay Erwin para makaliwanag. Nung nilikha ng Diyos ang daigdig, ang mundo, ang hangad niya yung makabubuti talaga sa tao. Kasi paano ko nasabi? Tingnan nyo na lang sa Genesis, sabi gano'n. Lagi nyo makikita sa kanyang pagkakalikha yung sinasabing salitang, it is good. Di ba? Sabi niya, let there be light. Tapos bila sabi niya, and it is good. Now, tingnan na lang natin kasi may mga nanonood na nagsasabi, ipakita natin sa Bible, no? Para maliwanag. So, in the beginning, God created the heavens and the earth was formless and desolate, emptiness. And darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the surface of the water. And then God said, let there be light. And there was light.
God saw that the light was good. Di ba? Ang ganda kaagad, no? Ang heart niya, sabi niya, uy, ang ganda ng liwanag. Alam mo, pag binabasa mo yan paulit-ulit, titignan mo, uy, bakit good? Perfect God siya. Obviously, ang magagawa niya, perfect. Okay. Tapos, bakit kailangan niya pa sabihin na it was good? Di ba? Ang isa pang, ano ang kanyang basis or standard na masabi niya, ito good, ito masama. Okay. Talagang standard lang kasi perfect God siya. So, pag tinignan mo yun, ano ang kanyang basis? Now, maintindihan mo, pagdating mo sa Genesis chapter 2, nung nakita niya yung lalaki, kasi nung likha yung tao, inuna niya yung lalaki. Sabi niya, it was not good for a man to be alone, in that he created a woman to be his helpmate, suitable for him. So pag tinignan mo na mabuti, yung it was good, naiisip niya na kagad yung taong kanyang lilikhain. This light is good for the people that I will create. This separation of waters is good for the people. So, yun ang basis ng kanyang pinapakitang goodness. Ang heart ng Diyos para sa kabubuti ng tao. Kaya nga, it was not good for a man to be alone in that he created a woman to be his helpmate suitable for him. So, hanghangad ng Diyos ay ikabubuti natin, yung tao. Kanya lang may kondisyon. Anong kondisyon? Sabi ng Panginoon, di ba, nilikha niya na, may puno sa gitna at sabi roon na if you eat this, saan ganon, you shall surely die. Yun ang sabi niya kay Adan, di ba? So, yung puno na yon is the tree of the knowledge of good and evil. So, it's one way of saying, parang sinasabi ng Diyos, if you will not eat this, then you will allow me to discern good and evil for you. But if you eat this, siyempre, para sinasabi mo sa Diyos, I want to discern evil, good and evil for myself. Di ba? Tama ba yung Kuya Erwin? So, wag ka makialam sa amin. Ganun mo? And since God created human beings with free will, they made a choice. Okay? So, si Satan, di ba, the most crafty, yung serpent, no? Tinempt niya ngayon yung tao. So, and to make the long story short, they agreed. No? Both of them, they ate the fruit of the knowledge of good and evil, and there, the start of, selfishness. Kasi mapapansin mo, they were naked. They were naked. Kung naked sila, it only shows that they were not self-conscious, they're not self-centered. Di ba? Pero, dahil sa pagkain nila na yun, biglang na-realize sila they're, naked. And nahiya sila, they were afraid. Nalaman nila ngayon. Kaya naglagay sila ng fig leaves, parang damit. So, dun maintindihan na ang tao, isa sa mga symptoms ng sinfulness ng tao, yung hindi sila sumunod sa Diyos, nawala, nagkaroon sila ng self-centeredness. So, kung self-centered yung mundo, imagine, lahat tayo selfish. Ano sa palagay mo mangyayari? Kunyari, sa isang community, lahat selfish, sarili lang iniisip. Yung kanya-kanya, parang basta ako Kanya-kanya, lang. Hindi uunlad yung community. Kasi marami yung nagsasabunutan nun, malamang mga kuya. Kasi Mag-aaway palagi. Oo. Magpaplano ka ngayong makasakit ng iba, makalamang sa kapwa. Oo. O sa palagay mo, hindi magkikreate ng suffering yan? Sobrang suffering ng mga kuya. Pero natutulog ka pa lang, iisipin, baka may sumaksak na sa'yo, natutulog ka, di ba? Kaya ninanakawang ka. Ayun Kasi na. yung kasarili nga. Oo. Di ba? Sasaktan ka dahil gusto mo ikaw ang una o angat. Kasi mga kuya, pag gano'n ang dating, parang wala kang peace sa buhay. Parang laging may something. So, ang mga motto ng mga tao doon, do unto others before others do unto you. Ay, grabe! Kasi makasarili. Which is true. Oo. So sabi rito sa 2 Timothy chapter 3, but realize this, that in the last days, look at the words, difficult times will come. Bakit? For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, sabi ganon, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, haters of good, treacherous, sabi niya,
reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ano napansin nyo? Lahat doon, puro selfishness. Puro self-centeredness, no? So sabi niya, anong sabi ni Paul? Difficult times will come. Kaya yung ating buhay, palala ng palala. Kasi lahat selfish eh. Lahat, feeling nila sila yung sentro ng mundo. Yun. So, yun, oo. At saka pansin mo, nabanggit kasi ni Kuya Bong, yung creation, na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang sanlibutan na maayos. In fact, sabi sa Genesis 1, yung huling verse doon, sabi, God saw everything He made and it was good. Sabi nga, it was good. Good lahat yun, walang suffering. Kaya lang, nagkasala si Adan. At nung nagkasala si Adan, di may mga may consequence, may mga penalty. Anong penalty ni Adan? Sabi niya, curse is the ground. So, hindi lang kay Adan yung yung parusa. yes. Lahat, yung buong creation naapektuhan dahil doon. Kaya nga sabi sa dito babasahin ko sa Romans 8, because creation itself also will be delivered from the bondage of corruption. Biro mo yung buong creation nasa bondage ng corruption into the glorious liberty of the children of God. Sa verse 22, for we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Ibig sabihin, apektado yung buong sanlibutan, yung buong lahat ng nilikha ng Diyos dahil diyan nagkaroon ng suffering. Alam niyo, pagdating sa yung evil, yan mga nagkaroon ng evil, meron tayong tinatawag na moral evil at saka yung natural evil. Natural evil, yung mga storms, ganyan, yung mga pain, yung mga nararanasan natin. Yung moral evil, yun ang kasamaan na ginagawa natin. Lahat yan nangyari dahil sa kasalanan ng isang tao. So, sa madaling salita, Kuya Erwin, yung hindi lang yung free will ng tao na may choice siya kasi you're free to choose whatever you wanna do in life, di ba? But you are not free to choose the consequence of your choices, no? So, yun ang una. Tapos yung pinakita nyo nga yung consequence ng sin, no? Yung consequence ng sin, nagki-create talaga ng ng suffering. And hindi lang yun, sabi nga nila, you shall reap what you have sown, eh. Di ba? Kung ano yung tinanim mo, yung anihin mo. Magtanim ka ng sakit sa ibang tao, obviously you will also reap the same thing, no? Mga kuya, may tanong po ako, okay lang po. Di ba po, parang sa pagkakaintindi ko po, pag I choose to sin, yung may consequences po yun at ako magsasuffer. Pero ang tanong ko po, pag ako po ba yung nag-sin, magsasuffer din po ba yung mga kasama ko o mga pamilya? Ganun po? Madadamay mo sila dun sa... Madadamay sila. Kunyari, akong padre di pamilya. Tapos, mahilig ako magsugal. Gamble ng gamble. Naubos yung pera ko. Sa tingin mo, hindi magsasuffer yung pamilya ko? Magugutom sila. Yan lang isa sa example yan. Marami pa. Lahat ng kasalanan, pati yung, kunyari, immorality. Ako naniniwala na yung, kasi pag nag-sin ka in immorality, lalo na pag ikaw ay lingkod ng Diyos, nawawala yung protection and blessing sa iyo. Tinatanggal ng Diyos yun. Kaya kung wala ka ng protection and blessing, apektado pati yung mga taong nasa ilalim mo, katulad ng mga pamilya mo. Yan. Minsan nga gusto kong isipin na kung ano yung kasalanan mo, ganun din yung consequence mo. Kung ang kasalanan mo may patungkol sa pera, consequence din yung tungkol sa pera. Kung ang kasalanan mo tungkol sa relationship, may consequence din yan. Kaya nakikita nyo yung mga nagko-commit na mga adultery, immorality, nasisira yung mga relationship nila sa pamilya nila, sa mga kapatid nila, kaibigan nila. Hindi nila maintindihan kung bakit. Ako rin kumisan, pero gusto kong isipin na may kanalaman yun sa kasalanan nila. Katulad ng binabanggit ko kay Erwin, may consequence ng sin, ano? Minsan akala natin, yung ating private decision is private. Opo. Ang totoo niyan, mayroon laging, bawat choice mo, laging may maapekto ang ibang tao. Hindi pa pwedeng wala kasi we are not alone in this world, eh. So, bawat gawin mo, it will affect somebody else. Di ba? It will affect somebody else. Hindi pa pwedeng hindi. Kaya, always remember this, yung kasalanan natin, maraming maapektuhan. Kahit ginawa niyo po siya in secret, Yes. walang nakakaalam. Walang secret. Kita walang secret yun. Tingnan mo, si David, he did it in secret. Ay, kay Bathsheba. Di ba?
pero hindi mo yung dama, yung effect, no? There will be, talagang consequence sa family. Sila mismo, di ba? The sword will not leave their family. Kaya napatay, ni-rape nung anak yung kapatid, tapos pinatay ng kapatid yung kapatid, mga ganun. Tuloy-tuloy na, tapos nag-create pa ng coup, si Absalom laban kay David. So, lahat yun may consequence. Hindi pa pwedeng wala. So, sakto po yun po yung follow-up question ko. Medyo partially na sagot, pero siguro po, tanong ko na rin po. Kunwari po, nagkasala na, nagkaroon na ng consequence. Tapos nagsisi na ako, ayoko na, ang hirap. May timeline po ba na pwedeng next week wala na yung consequence? Pwede bang next month tapos na yung consequence? Pwede po ba yun, mga kuya? Hindi mo masasabi kung kailan ang katapusan yan. Kasi kunyari ako, bigyan ko lang kayo ng mga simple na naglalaro ako ng apoy. Tapos o kaya yung tuwing New Year, naglalaro ako ng mga paputok. Kaya, hindi, yung mga paputik. Halimbawa lang, naputukan ako, naputol yung daliri ko. Sa tingin mo, may timeline na tutubo ulit yung daliri ko. Sometimes kasi may mga consequence na permanent for life na eh. Hindi, mga kuya, Kanya lang, ang ganda nito, once you repent, for example, ayan ang Diyos, no? Once you repent, tutulungan ka rin niya to overcome yung consequence. Ayun. At pag naayos ka sa Diyos, He can make all things or cause all things work together for good. Di ba? Kahit na yung minsan kamalian natin, gagamitin pa rin niya yon para sa kalwalatian niya. For example, si David ulit, nagkasala siya kay Bathsheba. Nagkasala siya, siyempre may consequence. Yung consequence, apektuhan yung buhay niya as a family, di ba? Pero, nung nag-repent siya, kung mapapansin mo, galing din kay Bathsheba yung pagdadaanan ng Mesaya. Wow. Di ba? Diba, si Solomon galing din doon. So, kaya ang Diyos naman sobrang infinite yung wisdom niya na hindi natin maintindihan paano niya nagawa yun, na parang He can use our wrong choices para sa glory niya pa rin kapag nag-repent tayo. Kaya kumbaga sa positive light, yung itong mga suffering na ito, hindi naman necessarily suffering, no? Kasi nakakatawa nga kasi nga, kunyari ako, na-obserbahan ko, nagsasuffer sila. May mga tao nagsasuffer. Ako, nagke-question, may Diyos ba? Pero surprisingly, yung mga nagsasuffer, hindi lang nakita yun. Lalong nakita lang, kailangan namin ng Diyos. So, may mga ganun tao na, in their suffering, they look for God. And in their suffering, the more they believe in God. Amazing, no? Kaya nakakatawa, yung mga nasa prosperous side, sila pa'y magke-question. Di ba? Sila pa'y magke-question. Kasi mga kuya, para sa akin kasi ang suffering bad eh. Pwede ba maging good ang suffering for me? Meron. May mga pain. Yung pain, hindi naman sinasabi kong suffering, but pain. Pain can be good. Kunyari, ako nakaramdam ng sakit sa tiyan ko. Siyempre, anong gagawin ko? Inom ng gamot o kaya pupunta sa doktor. Yung pain ang nagtitrigger sa akin na kailangan ko ng tulong. Yes. Ayan. Kaya blessing pa yun. Blessing in disguise. Blessing in disguise. Kaya yung leprosy kasi matinding sakit yun. Dahil wala kang nararamdaman na pain. Hindi mo alam kung nasusunog na yung katawan mo. Mahirap yun. May naalala po ko, napanood ko, bata po ko noon, baby siya, tapos meron siyang rare na sakit na hindi siya nakakaramdam ng pain. Nakikita ng mami niya, kinakainan niya yung, hindi niya nararamdaman, kinakainan niya yung, siyempre nagbabite, tapos biglang nakakainan niya pati yung mga laman, gano'n. Totoo yan, nangyayari yan. Kaya, kaya ang pain, minsan gift din yan, regalo din sa atin ng Diyos yan. Kahit in a very practical way, no? Sa negosyo, sa trabaho, yung pain, nagtuturo sa'yo na magpursigi, na mag-persevere sa buhay. Di ba nakakatulong yun, di ba? So, kaya minsan pain is a gift. Complain ng mga tao. Gift yan. Huwag mo silang awayin kasi natuturuan ka how to become better. Di ba? Now, meron pa ako idadagdag para lalo tayong Ito, ang pangyayari sa buhay, hindi yan na magdidikta kung yan ay suffering or painful or masama o mabuti. Ang nagdidikta ng mabuti o masama ay yung ating puso sa Diyos. Paano ko nasabi? Halimbawa, paglabas mo dito, nakapulot ka isang bag ng pera. Wow. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Wow. Mabuti, masama.
Depende sa'yo. Kasi kung minsan yung alam mo, yun yung mga nakakalimot ka na sa mga sa Diyos. Oo, di ba? Kaya, Makakalimot mo. sabi niya ba, mabuti yun, 20 milyon. Oo. Pero kung hindi, kung mali yung puso mo, pwedeng, makasira sa'yo eh. Opo. Di ba? Ito, sample. Kaya sabi ng Panginoon, we know that God causes all things to work together for good. Opo. Di ba? To those who love God and to those who are called according to His purpose. So, yung pangyayari, iko-cause ng Diyos to do, for our good, kung mahal natin si God at lumalakad tayo ayon sa kanyang palatuntunan. Opo. For example, si Joseph, binenta ng kanyang mga kapatid bilang alipin. Tapos, binenta sa Ismaelite. Opo. Hindi ko alam kung anong gagawin ng Ismaelite nung una na yon. Pero eventually, yung Ismaelite, binenta siya as a slave. Opo. Pag-isipan mo, ikaw sa Joseph, mabuti ba yung pangyayari sa kanya? Naku, sobrang hindi Di ba? para sa Sama, akin. di ba? Ang sakit to. Pero kay Joseph, sabi niya, hindi kayo nagdala sa akin dito. Ang Diyos, kasi, para maligtas ang marami. Kaya ang sabi niya sa Genesis 50, you meant it for evil, but God meant it for good. Dahil mahal niya si God, kaya nga, and the Lord was with Joseph, and he became a successful man. Nung sinabi sa Genesis 39, alipin pa lang siya nun. Paano siya naging successful sa standard ng tao? Alipin siya because of God's presence. Nung nakulong siya, di ba? And the Lord was with Joseph. Kahit sa kulungan, he finds favor from the jail commander. Kasi bakit? Because the Lord was with Joseph. So ang susi, ano yung kalalagayan ng puso mo? Kasama mo ba ang Diyos? Ayan. Yun doon mo malalaman kung mabuti o masama ang isang sitwasyon. Opo. Pero, Kuya, pwede po ba magtanong ulit? Sorry po. Kasi po, baka po may makarelate kasi di ba kanina, ang pain is a gift, kasi sa sitwasyon. Paano po sa mga kapatid natin o may nanonood po na meron hong mga karamdaman na talaga hong medyo mabigat ho talaga yung karamdaman at parang iniisip nila na pain is a gift? Na nararamdaman niyo ho ba yung nararamdaman ko? Ang sakit, kasi wala na akong pera pang gamot ko. Mga kuya, ano pong maipapayin to encourage po yung ating mga kapatid o may mga kamag-anak ko o family na may ganun ng pinagdadaanan? How do we encourage them po? Mahirap talagang sagutin yung mga katanungan niyo kung nandoon kayo sa kalagayan. Pero rest assured, lahat kami dito, nagdaan na dyan. Ako mismo, nagka-COVID ako, 30 days ako, nasa ospital eh. Hindi ako makagalo. Na-intubate ako. Nilagyan ako ng tubo. Tapos, mahirap. Iniisip ko na lang doon, yun yung siguro binigay ng Diyos na panahon para makasalamuha siya. Kasi mag-isa lang ako, kung walang nagbabantay sa akin, mag-isa lang ako, kasama ko ang Diyos. Binigyan niya ako ng maraming mga aral, marami ako natutunan through my meditation of His Word. Hindi ko naramdaman na talagang nag-iisa ako. Minsan namimiss ko yung pamilya ko, pero ano ba naman yun? Magsasama-sama din kami. Kung sakaling natuluyan ako, magsasama-sama din kami sa presensya ng Diyos. So sa akin, it was in a way a blessing. Blessing siya. Blessing. Maraming nangyari. Yun lalo ang nagpapatibay na may Diyos. Ang ganda nun. Lalo mo naisip na may Diyos. Now, ito, meron akong ihuling siguro pwede ko may bahagi. Opo. Naalala ko si Paul. Kaya mahirap po talaga yung mga pains na nararanasan natin. Si Paul, ganun din, meron siya tinatawag na thorn in the flesh. No? From the messenger of Satan. Can you imagine? So, ano kaya yung pain na yon? And 3 times he pleaded God. Pero amazingly, ang sagot sa kanya ng Diyos, my grace is sufficient for you. For in your weakness, God is strength. The strength of God is magnified. No? So, importante yun. Lalo nga tayong magtiwala sa Diyos. Kasi, saan ka patatakbo? Diba? At yun ang lalong nagbibigay ng pagdidiin na mayroong Diyos. Kasi yung grace niya ang tumutulong sa atin to overcome the pain that we are experiencing in life. Kaya nga, in this broken world, itong maganda. No? God uses those
para i-fix yung ating personal brokenness. Kaya lalo natin siyang makikita at lalo natin maintindihan na ang Diyos nga'y totoo. Grabe mga kuya, hindi ko po lubos maisip na talagang makoconclude na ang suffering ay makakabuti rin. Grabe po, as in, pero kasama kasi si God. Si God po kasi talaga ang sentro. Kaya mga kuya, ito na po, sa ating mga kapatid na talagang may suffering o may pinagdadaanan, pwede po humingi ng payo. Words of encouragement po para sa ating mga kapatid. Ayan po. Kung kayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok, no, huwag kayong mawalan ng loob. Kasi tulad nga ng sabi ni Kuya Bong, naranasan ko, ang Diyos hindi tayo iiwanan. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Although ang context niyan, nasa contentment. Pero sa buhay na lang natin, i-apply na natin sa buhay natin na kung ano man yung pinagdadaanan natin, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Makakaasa tayo na kasama natin siya through our journey, our life journey yan. Hanggang sa katapusan, pagkatapos nun, nandun na talaga tayo sa presensya niya. So yan, don't lose heart. Thank you po, Kuya Erwin. Kuya po. Ayun po, nako, una-una, ayaw ng Diyos mag-suffer tayo. Naging pagpili ng tao yun to rebel against God, not to listen to God's instruction na hayaan natin siyang mag-design sa atin ng mabuti at masama. Ganun pa man, hindi tayo iniwan ng Diyos. Kaya lalo nagpapatibay na may Diyos. Kasi hangad niya na tayo ay iligtas mula sa suffering na yun. Kaya siya na mismo ang naparito. Si Jesus Christ nag-suffer para ilagay tayo sa eternity na kung saan no more tears, no more crying, no more pain, no more suffering. Yun ang sinasabi ng Diyos sa Revelation. At ang ating tanging pag-asa is Jesus Christ Himself. Kaya nga ho, kung nagsasuffer tayo, sabi natin walang Diyos, ako, ang sarap pong balikan. Jesus suffered not because of His sin. He suffered because of us. At yung suffering niya is unimaginable. And yet, He overcame that suffering. At sabi ni Jesus, iiwan niyo ako mag-isa, pero hindi ako nag-iisa, kasama ko ang aking Ama. At yun din ang kailangan natin ngayon. Every time we suffer, lalo tayong tumakbo sa Diyos at lalo tayong magtiwala na ito ay pansamantala lamang dahil God has prepared us for eternity sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo, ang tanging daan tungo sa Ama. Wala nang iba. Kaya, takbo tayo ulit kay Lord dahil totoo siya. Amen. Amen. Nakakaiyak naman to. Iyak ako. Anyway, kuya, so, salamat po sa inyong mga payo. So, ito po, hingan ko na po kayo ng, of course, ng taglayan. Kaya naman, mga kapatid, kahit na umulan, umaraw, o bumagyo. Ayan, pag kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid. Yan, meron pang ganyan.